Nagpahayag ng pagdududa si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at former Justice Secretary Vitaliano Aguirre III sa Huwes na nag-aproba sa bail petition ni dating Senador Laila de Lima. Mababatid na makaraan ang halos 7 taon na pagkakakulong sa Camp Crame sa Quezon City, nakalaya si de Lima sa pamamagitan ng piyansa noong Nobyembre 13. Sa kapiyan sa Manila Bay nitong Miyerkules, sinabi ni Roque na maaaring may kinikilingan sa ginawang desisyon ng hukom. Kinwestiyon ng dating tagapagsalita ng palasyo ang umano'y koneksyon ni de Lima kay Judge Hener Guito ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206. Si Judge Guito ang RTC presiding judge na nagpahintulot kay de Lima na makapagpiyansa. Pagbubunyag pa ni Roque, si Guito ang paboritong estudyante ni de Lima noong nagtuturo pa ang dating senadora sa San Beda College of Law. Iginiit ng former presidential spokesman na ang anyay special na relasyon na ito ay itinatago sa publiko at sa prosekusyon. Ako po, 20 years na ako nagtuturo ng batas. Talaga naman po magkakaroon ng special na relasyon. Kumaga, merong moral ascendancy ang mga guro sa kanilang mga estudyante, lalong-lalo na po sa law school. Ang akin lang, pinagbigay alambaho ito sa prosecution. Hindi naman po talaga siya batayan para mag-recuse, pero tingin ko may karapatan malaman ng prosecutors ang ganitong katotohanan. No? At kung hindi naman ito pinagbigay alam sa prosecution, bakit? Ito po isang material na bagay na makakaapekto sa pagiging patas ng isang huwes. Sa kabilang banda, nagpahayag naman ng kanyang sentimiento si Aguirre sa naging pahayag ni Roque. Anya, bago ang stint ni Guito bilang hukom ay malakas ang ebidensya kaugnay ng drug case laban kay de Lima. Sa katunayan, Anya, ang hinalinhan ni Guito na si Judge Romeo Buenaventura ay tinanggihan na ang naunang inihaing petition for bail ni de Lima. Pagkatapos kong marinig kay Secretary Harry, yung pagiging estudyante ni Judge Guito kay Secretary de Lima. So I called up the public prosecutor who is heading the case. Unang-una, sinabi niya sa akin na yan pala, nag-file na ng motion for bail, petition for bail, si Secretary de Lima. Dininayan noong si Judge Buenaventura. Nanindigan rin si Aguirre na masusing nirepaso ang mga kaso ng droga laban kay de Lima sa kabila ng banta ng huli na magsasampa ito ng counter charges laban sa masangkot sa kanyang pagkakakulong. Inilahad din ni Aguirre na ang pag-deny sa paunang petition for bail ni de Lima, ibig sabihin na para kay Judge Buenaventura, ang evidence of guilt ay napakalakas. Anong ibig sabihin ng denial? Ang ibig sabihin ng denial, kasi alam natin na lahat ng mga kaso is bailable except in capital offenses where the evidence of guilt is strong. Yes. Now, since it was denied by Judge Buenaventura, then it means that sa kanyang pananaw, malakas ang ebidensya. The evidence of guilt was strong. Pagkatapos na mapalitan si Judge Buenaventura ni Judge Guito, giit ni Aguirre ay kaduda-duda na ang naging findings ng bagong hukom sa kaso ng dating senadora. Pagkatapos doon, nang mapalitan si Judge Buenaventura ni Judge Guito, nag-motion for reconsideration ang defense, si de Lima. At ni-review yan ni Judge Guito. Ano ang sabi ni Judge Guito sa kanyang decision para mabigyan ng piyansa or bail si de Lima? Sabi niya kanya, napakahina pala naman ng kaso against Secretary de Lima. So, parang alam mo nang mabibigyan talaga ng bail at hindi lamang yun, ma-acquit na. Kasi complete opposite ng findings ni Judge Buenaventura, yung findings naman ni Judge Guito. Sa pananaw naman ni Attorney Roque, valid ground ito para sa inhibition ng nasabing judge sa drug case ni de Lima. Matatandaang noong Hunyo, nag-inhibit si Judge Buenaventura sa kaso ni de Lima matapos mabunyag na ang kanyang kapatid ay nagsilbi bilang abogado para sa kapwa-akusado ni de Lima na si Ronnie Dayan na maituturing bilang conflict of interest. Yung naunang judge na Judge Buenaventura, kung hindi ako nagkakamali, ay nag-inhibit dahil yung kapatid pala ay naging abogado ni Ronnie Dayan. So, nung siya ay pina-inhibit, nag-inhibit naman siya, pero nagkaroon pa siya ng kasong administratibo. Inanunsyo pa nila na kinasuhan nila ng administrative case yung judge dahil hindi dinisclose. Kasi nga dapat maiwasan ang lahat ng bagay na magkakaroon ng alinlangan ang taong bayan na isang desisyon ay hindi patas. So ito po ngayon ang problema. Ngayong nabigyan ng kumpirmasyon ni Sec Aguirre na hindi alam ng public prosecutors yun, ano ngayon ang iisipin ng taong bayan, di ba? Dapat dinisclose at hinayaang magdesisyon ang public prosecutors mag-decide
kung sila'y mamumove for inhibition on that ground. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.